Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo po'y maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, ating pong aminin at pagsisihan ang ating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ating pong isama ang ating mga intensyon. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya, sa pagkikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joaquim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman, baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin, at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo, at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo, at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila, dapat kang mamatay
Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman, at siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, ako iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay. Daming sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang kunit, dapat daw ibigay. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon. Iral habang panahon. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas, ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayanan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, meron pong isang kasabihan. Comparison is the thief of joy. Maraming tao ang hindi nasisira dahil sa sariling kabiguan, kundi dahil sa tagumpay ng iba. Madali tayong maging masaya kapag tayo ang napupuri. Ngunit, mahirap minsan ang tunay na magalak kapag ang kapwa ay umaangat. Sa halip na humanga, nagiging mapagduda tayo. Sa halip na magpasalamat sa Diyos, nagtatanong tayo, bakit siya? Bakit hindi ako?
Ito ang naging saloobin ng mga kababayan ni Jesus sa Ebanghelyo po ngayon. Na marinig nila ang kanyang pangangaral sa sinagoga, namangha sila sa kanyang karunungan. Ngunit ang kanilang pagkamangha ay hindi nauwi sa pananampalataya, kundi sa pag-alinlangan. Sa halip na tanggapin siya bilang isinugo ng Diyos, sinabi nila, hindi ba siya ang anak ng karpentero? Hindi ba kilala natin ang kanyang pamilya? Ang malaking problema sa ng kababayan ni Jesus ay ang kanilang pagiging pamilyar kay Jesus. Dahil kilala nila ang kanyang pinagmulan, hindi na nila matanggap na ang Diyos ay maaring kumilos sa pamagitan ng isang tao sa kanilang paningin ay karaniwan lamang. Ito ang tinatawag na scandal o familiarity. Kapag ang pagiging pamilyar sa isang tao ay naging dahilan upang hindi na natin makita ang biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa Kanya. Sa halip na sabihing, salamat Panginoon, pinagpala mo siya. Ang nasasabi natin ay, ano ba ang lamang niya? Meron tayong tinatawag na sa kasabihan na familiarity breeds contempt. Ang unang pagbasa po ay nagpapakita rin ng kaparehong karanasan. Si Propeta Jeremias ay sinugo ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita. Ngunit sa halip na pakinggan, ay gusto siyang patahimikin at ipapatay. Madalas sa kasaysayan ng kaligtasan na mga taong pinili ng Diyos ay hindi agad tinatanggap. Lalo na ng mga taong pinakamalapit sa kanila. Ang problema ay hindi ang mensahe ng Diyos, kundi ang pusong ayaw magbukas sa kanyang pagkilos. Hindi pa't nangyayari din ito sa ating buhay. Kapag may kilala tayong umuunlad, nagtatapos, napopromote sa trabaho, nagiging matagumpay o pinagpala sa pamilya, ano ang una nating nararamdaman? Tunay ba tayo nagagalak o naghahanap tayo ng paraan upang maliitin ang kanyang tagumpay? Minsan nasasabi natin, swerte lang siya. O kaya, may baker kasi. Sa pamilya, maaring mainggit tayo sa kapatid na mas matagumpay sa opisina, sa katrabahong napopromote, sa simbahan, sa isang taong napapansin at pinupuri dahil sa kanyang paglilingkod. Ang Ebanghelyo po ngayon ay nagtuturo na ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Kapag pinagpala ang iba, hindi ibig sabihin ay nababawasan ang biyayang nakalaan sa atin. Ang Diyos ay hindi nauubusan ng pagpapala. May kanya-kanyang plano at misyon ang Diyos para sa bawat isa. Hindi na natin dapat maliitin ang tagumpay ng ating kapwa. May bahagi rito ang kanilang pagsisikap, sakripisyo, pagtitiis, at mga gabing walang tulog. Ngunit higit sa lahat, naroon ang biyaya ng Diyos. Tulad nga ng sinabi ni San Pablo, sa biyaya ng Diyos, ako ay naging kung ano ako. Ang bawat tagumpay ay bunga ng pagtutulungan ng biyaya ng Diyos at ng malayong pagkikipagtulungan at ang malayang pagkikipagtulungan ng tao sa biyayang iyon. Ngayon din po, ginugunita natin ang memorial ni San Ignacio de Loyola. Makikita natin ang isang taong lubos na nagbago ng grasya ng Diyos. Mula sa pagiging sundalong naghahangad ng sariling karangalan, natutuhan ni San Ignacio na matapos ang kanyang cannonball moment, nung siya sinasugatan ng kanyon, na ang tunay na tagumpay ay hindi ang maging higit sa iba, kundi maging tapat sa kalooban ng Diyos. Kaya nga,
Kaya ang naging gabay ng kanyang buhay ay ad mahore di gloriam, para sa higit na dakilang kalawalatian ng Diyos. Kapag ang layunin natin ay ang kalawalatian ng Diyos, matuto tayong magsaya sa tagumpay ng iba, sapagkat alam nating ang lahat ng mabuti ay nagmumula sa Diyos. Sa banal po na Eucharistia natin ipinagdiriwang, tinatanggap natin ang isang katawan ni Kristo. Kung tunay tayong bumubuos ng isang katawan, ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Ang kagalakan ng isa ay dapat maging kagalakan ng buong sambayanan. Ang Eucharistia ay nagtuturo sa atin na ang biyaya ay hindi ipinagdadamot, kundi ibinabahagi. Kung paanong ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa lahat, tinatawag din tayong magbahagi ng pagmamahal, suporta, at taos pusong pagdiriwang sa mga biyayang natanggap ng ating kapwa. Mga kapatid, kapag may pinagpapala ang Diyos, huwag nating itanong na may inggit, bakit siya? Sa halip sabihin natin, salamat Panginoon sa biyaya pinagkaloob mo sa Kanya. Tulungan mo rin akong maging tapat sa biyayang ibinahanda mo para sa akin. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang natanggap, kundi sa laki ng kanyang pusong marunong magsaya sa tagumpay ng iba. Kilalanin natin ang biyaya ng Diyos sa bawat tao, palayain ang ating puso sa inggit at paghahambing at ipagbunyi ang mabuting kapalaran ng ating kapwa. Ang pusong marunong makisaya sa tagumpay ng iba ay ang pusong tunay na malaya at masaya, katulad ng puso ni Kristo. Amen. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat ng laman sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain ngayon. Si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng tanang kabanalan. Mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Ignacio ay pinararangalan sa pumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sa sambayanan.
Ang malasakit na mga ulilang tagapangyasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagdapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Ignacio, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng managaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahimpula sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang.
Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan, Ama namin mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpapuri at pagpapasalamat ngayong ginagunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailan paman ng iyong kamahalan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis sa mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa, naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat na nagnanais sa maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po'y makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, bukas, August 1, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen Maria na mga biyaya sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa may harapan ng Fountain of Hope.
Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandilang may pansalo. Ikalima, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating po mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais sa magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Available po ang mga rosas sa ating likuran ng Divine Mercy na maaari nating ihandog kay Padre Pio. Ang puting rosas po ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin na kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanan at pagmamahal sa amin. Upang lahat ng tumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mo tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ang mga santo magpasa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Palatastas, palala po sa ating lahat na maging mapagmatsyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga tao naman nananamantala sa kapwa, lalo na sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayanang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinahikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan kung may pasin pong kahinahinalang kilos o pangyayari. Agad po itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatilig tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humayo kayong taglay sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.